grasya sa Ginoo kay mao ni siya ang katapusan na pagserbisyo nato sa atong usa ka igsuon. Makapaminaw na punta sa pulong sa Ginoo. So basahon na ko ang pulong sa Ginoo, nagaingon diya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Okay. Ang tanan nga mahitabo diri sa kalibutan, mahitabo sa panahon na gitakna sa Dios alang niini. Okay. May panahon sa pagkatawo o panahon sa pagkamatay. Mag-angko kitang tanan, ato ipanghiluna ang tagsa-tagsa na kaugalingon. Let us pray. Dalayo na may gugma nga Diyos, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa kinabuhi. Salamat sa grasya sa kinabuhi sa matag usa Ginoo nga aniang karon diring dapita o Diyos nga andam sa pagpaminaw sa imong mensahe. Lord, I pray na ikaw mag-aabri sa ilang espirituhanong kuna-kuna, espirituhanong kasing-kasing Ginoo nga diin Lord God, masabtan nila Ginoo ang imong pulong nga imong ipadayag karong hapuna Ginoo. Gamitan ko Lord sa tigpamaba sa imong mensahe Ginoo. Anoint us Lord bisan pa man Ginoo ang mga katawhan Ginoo, abrihi ang ilahang mga dalunggan Ginoo o kalan masabtan nila Lord ang mensahe nimo ngaron. Ang tanang tumugong himaya ginabaligya kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. So nagaingon sa ang pulong sa Ginoo diya sa Hebrews 9:27 nga ang tanan mamatay sa makausa ug huwani ana hukman siya sa Dios. So okay. So kani si Sister Linda nga naa siya diri karon, usa ni siya ka realidad na kitang tanan maasulod jud ta ani dapita. And walay exempted o walay exemption sa matag usa kanato kundi kitang tanan puagi ta diring dapita. Ika nga kung ingon nga kagabi nagaingon nga sa una ikaw ang ginakapihan, ikaw ang nagkakapi karon ikaw na pud ang kapihan. Sa una ikaw ang naglantaw diini pero karon ikaw na pud ang lantawon. Okay, so karon akong mensahe ako ni siyang tagaan o titulo na nagaingon nga tulo ka klaseng kamatayon. 3 types of death in one source of life. Okay. Daghan kayo mga tao nga wala nakahibalo kabahin sa kamatayon. Ang abi nila, pagkamatay sa usa ka tawo mauna ni, wala na'y kasunod. Apan atong masayran o pasabtan nga sulod sa atong lawas na apatay ginatawag nga kalag o espiritu. Amen? So, naay duha ka additional nga kamatayon, mao ni siya ang spiritual death and the second death. Amen? So, hisgutan na ko kaning kabahin sa spiritual death. Diba? Ang ingon ta nga, spiritual death, ang ikadua is physical death, and number 3 is the second death. Okay? The spiritual death is characterized by our sinful nature. Diba? I-characterize na siya sa atong kinaugalingong sala. Na? Nagaingon nga kanang nakasala ta sa Ginoo. Okay, amen? Kaya giingon nga kay ang sala maoy makapahimulag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon diya sa Roma 3:23 nga nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. So kung nahilayo ta sa himaya sa Dios o kung sa may kabayaran sa sala, kayo okay. Ika nga sa Romans 3:23 na ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Amen? Kamatayon sa atong espirituhanong kinabuhi. Then, ang ikadawa is physical death. When our bodies is no longer functions, our souls and spirit will leave our physical body. Kanabang atong sama karon ni Sister Linda. Ang iyang lawas na adre. Apan ang iyang kalag wala na. Ug ang iyang espiritu nibalik sa Ginoo. Apan ang atong kalag sama sa giingon diya sa Roma
maunay hukman sa Dios. Giusa nato ang atong kinabuhi nga gipahulam sa Dios diri kanato. Man, giusa nato paggamit ato pang hindi gamit para sa pagpangalagan diha kaniya nga kinabuhi ta nga matarong o ato pang gigamit lamang para sa atong kaugalingong kalipay o gigamit lamang nato sa mga butang na walay kapuslanan. So mao na siya ang atong physical death. So moari ta sa second death. Unsa man yung second death? So second death, it is an eternal separation from God. Ika nga, maadto na ta sa hadis o sa impyerno. Kabalo na nga impyerno unsa man na siya, walay katapusang kasakit. Then ang usbon nagaingon sa Hebrews 9:27 nga ang tanan kinahanglan nga mamatay sa makausap ug hukman siya sa Dios. So, okay, maghisgot ta og hukom. Sa literal gani nato nga judge diha, di ba, na ay paghukom sa mana guilty or not guilty. Ba, kung guilty ta, sa may mahitabo nato, tuhukman ta. Ato ka sa silutan ta o ato ta sa walay katapusang kamatayon. Apan kung naggampi ta, unsa man na, naampoy grasya ang Ginoo. Unsa man ang grasya niya gihatag nato o ang kasang iyang gihatag nato, tagaan ta niya og kinabuhi walay katapusan. Diba? Okay. Then, so atong hisgutan ang origination of spiritual death. Diya sa Genesis chapter 2 verse 15 to 17 nagaingon nga, unya gibutang sa Ginoong Dios ang tawo sa tanaman sa Eden aron mag-atiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tawo, mahimo ka pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga naghatag sa kahibalo, unsay maayo ug unsay dautan. Kung mukaon ka niini, ni anang adlaw mamatay ka gayod. Amen? So, mauna nakasala si Adan ug si Eva. Kung unsay nahitabo tungod kay natintal si Eva sa bitin. Unsa may giingon sa bitin? O sige, sulayi. Kung mukaon ba ka ani karon mamatay ba ka? So gisulayan pud ni Eva. So dihang gisulayan ni Eva, unsay nahitabo? Mauna kung nagsugod na ang sala. Ug usa na may sala nato. Ang sala nato is disobedience or misupakta sa sugo sa Ginoo. Amen. So maunay nahitabo. Kay misupakta sa sugo sa Ginoo. So maunay giingon nga sa spiritual death of Adam and Eve was passed on their generation like you, like me, and like us. Di ba kitang tanan? Kitang tanan. So, ika nga walay extended sa sala kay giingon diya sa 1 John 1:8. Kung moingon ta nga wala tay sala, atong gilibungan ang atong kaugalingon. Ingon mataani kung wala tay sala? Wala tong sala, o nahimong sala. Kung yun ay akong gaghan nga madungog. Pero, ang pulong sa Ginoo nagaingon nga sa 1:8. Kung moingon ta nga wala tay sala, atong gilibungan ang atong kaugalingon. Then, being born spiritually dead is evidence of our sinful nature. Okay, example sa sinful nature. Kanara kong simpleng pagpamagak, simulay, dayon, pagpangawa, kanang maglagot ka, makipag-away ka, dayon ka na bang nagdumot ka, dayon, daghan kayo may uron, kanang adultery ba? Bisag may asawa na, mangita paglaing. So mauna siya ang mga example lamang na siya sa mga sala, ug daghan pa dun kaayo. Diba? Kana ganing masuya ka sa imong isig ka tao, sala nang gani na, diba?
ba sis? Okay. So, nagaingon diya sa Romans 5:19. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Isa to masupilon na usa ka tawo? Si Adan. Then, kung pinaagi pod sa usa ka matarong na tawo, ang tanan nahimong matarong. Nakisan mo na usa ka matarong na tawo? Si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ ang atong giingon diya nga daghan siyang ipakamatarong pinaagi sa iyahang kaugalingon. So, anito sa physical death. Unsa na po'y hinungdan sa physical death. Ika nga, balik-baliko na ako ng Hebrews 9:27. Ang tanan mamatay sa pagkausaw ng mga naanak hukuman sa Diyos. Yeah? Yun. So, nag-ingon ta nga, walay exemption ang kamatayon. Naayon tay appointed time. Diba? Naayon tay appointed time. Mata ta, matanong ta, idaran ta, tigulang ta. Diba? Walay dipili ang edad. Kung kanus atang maun sa Ginoo bisag unsa pakakadato o unsa pakakaanunahan nung masumpayan nimo ang imong kinabuhi tungkol sa imong pahandi, mamatay na gihapon ka. Kaya nga naman, walay mo gamot dali sa kalibutan. Diba? Mamatay mo galit ng puno, kadaghang gamot, itapakahan, para kay tiil, patumba na aso sa katiil, wala na. So, mauna nga, kitang tanang makaagi yun o physical death. Okay. So, sa atong kamatayon, akong balikon na si Sister Linda naa siya diri karon ang iyahang physical nga lawas. Apan ang iyang kalag wala na. Ang iyang espiritu nibalik na sa Ginoo. Ug ang iyang kalag usbon ko maoy hukman sa Ginoo. Diba? na siguro diba? Kitang tanan, maligo man dito sa matingalat akong maligo ta. Isang unsaon na itong panahon, isang unsaon na itong lugod. Daghan gihapon ta nga muli. Kaya nga naman, ang atong lawas gikan sa abog o sa abog butang mo, balik. Diba? Sa mauna siya ang spiritual ay physical death ko. O mauni ang tinuod, ang physical death is maabot na ka sa finish line. Ika nga, ang mga tigulang, ang akong lula sa una, kung sulti na pag natapos ng imong kandila, wala na dito ka. Pag namatay ng imong kandila, palo na dito ka. So, sa ato ang, kani ato pag kinabuhi dito sa kalibutan, usab yan siya kalumba. Pagpakiglumba na ito eh. So kung tapos na ang atong lumba, nagyan sa limutan, di tapos na punta. Amen? Naanad yun sa finish line. Okay. How about the second death? Unsa man yung ikaduhang kamatayon? Okay. When we compare to the two other types of death, the second death, maoy pinakamasakit because it is eternal death of the soul, tormented day and night forever and ever, because our soul will never die. Tungod ang atong kalag, di mo na siya mamatay. Diba? So, kung mapunta ka sa impyerno, torture lang kita dito at lawag kami kung walay katapusan. Kasakit. Amen. Okay. So, kung hisgutan na to ang those who are born again will never experience a second death. Kasi patingala mo, born again lang maluwas ha. Dili. Mune, atong hisgutan. Ang born again, dili ni siya relihiyon. Buot ipasabot imong gidawat o gituuhan si Ginoong Hesukristo bilang imong personal nga manluluwas. Kaya nga naman, dili nga maluwas ang atong kinabuhi. Diba? Dili na ito maluwas ang atong kinabuhi. So, kung sa may atong buhaton, kinahanglan
gabay na. So ang atong karaan nga kinabuhi, ato na siyang biyaan. O atong bangon nato ang atong bagong kinabuhi. Biya kang Kristo. Amen? So biyaan na to nato kang dili kahimutan sa Ginoo nga mga kinaiya o mga bulokaton. Kay gusto nato mahimutang born again. Gusto nato nga makasinati itong kinabuhi walay katapusan. Sa Revelation 2, kaya nag-aimong nga. Pusa kung may dalunggan ka pamati. Nabi dalunggan rin? Diba? Ito pasan. Pusa kung may dalunggan ka pamati. Giingon sa Espiritu ngadto sa simbahan. Ang mudaog dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. Okay, John 11, 25 and 26 nag-aimong na. Ako mao ang pagkabanaw kung ang kinabuhi ng tuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Diba? Si Sister Linda, gidawat niya si Jesus Christ as her Lord and Savior. Nakita nato mamatay siya. Apan kay kung madri sa pulong sa Ginoo kung isa nagtuo niya kaniya mamatay apan mabuhi. Kung sa man nagiingon nako nga mamatay apan mabuhi. Kani iyang lawas mamatay apan mabuhi siya sa ikaduhang kamatayon tungod kay tagaan man siya sa Ginoo o kinabuhi walay katapusan. Amen? Then nag-ingon diri nga og ang tanan nga buhi og nagtuo ka nako dili kayo mamatay. Nituo ka ba niini? So mga igsuon nituo ba mo? Amen ba? Yes, hallelujah. Kinahanglan tuo ta. Kay ang atong ipangandoy diri sa kalibutan, man, makaangkon ta kinabuhi walay katapusan kay kani atong kinabuhi. Dali ka man eh. Ba? Kumbaga, langyaw na tabi sa kalibutan. Dili ka permanente diri. Alien ta. Parehoan mo adto ka dito sa naing nasod. Ikaw ay langyaw dito. Adto ka Amerika, langyaw ka dito. At taga ang mga anak Amerikano, adto diri langyaw ka diri sa Pilipinas. So kita po, langyaw ra puta diri sa kalibutan. Amen? Then, kani, those who are not born again will experience second death or kadtong mga katawhan nga wala mudawat og motuo ang Kristo as her Lord and Savior, mao kadto ang makasinati sa ikaduhang kamatayon. Buot ipasabot patay na ka sa imong physical nga lawas, patay pud ka sa imong eternal life. Tungod kay wala man kay kinabuhing walay katapusan. Ya? Sa may mahitabo, sa may matangatan. Okay. Ang matangatan nimo mao ang kamatayon nga walay katapusan dito sa Hades o sa impyerno. Walay katapusan, kasakit o magkagot ang imong ngipon. So mauna ang mahitabo ha sa mga tawo wala gidawat si Ginoo Jesucristo as their Lord and Savior. Okay. So naatagri karon sa atong conclusion. Ang pagpamatuod mo kini, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhi walay katapusan ug anaa kini sa iyahang anak. Ang midawat sa anak may kinabuhi walay katapusan. Apan ang wala magdawat sa iyang anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Gisulatan ko kamo tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhi walay katapusan. So maunay giingon diri ni Juan. Diba? So mga isuon, ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak na si Jesucristo, siya ang matuod nga Dios o ang kinabuhi nga dayon. So kinahanglan nga atong masuklod sa atong kasikapin at Ginoong Jesucristo as our Lord and Savior. Amen? So akong tawag ang nagtuod ni Sister Linda, ang iyang bana o si Mark o si Randy. Let us pray for them, for them to born. Manitog ng tanan. Ako ginatawag si Mac, Brad Onyeng, si Randy. Try mo, Brad. Tumong doon ato bang?
Okay. So kani ato mga pag-angko, mo angko ta para nila. Dili lang ako angko ha. Kitang tanan mag-inangko ay. Ato silang iangko nga ang ilahang gibati nga kaguol mawala, ang ilang gibati nga kasakit makuha-kuhaan. Amen. So atong i-feel ang atong mata, atong i-feel ang presensya sa Ginoo dayon atong ilayhan sa atong mga kapoltiha kanila. Okay. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang naghatag og kanabuhi kanang tanan, ug ikaw ang nasayod sa tanan. Nagaduol kami diha kanimo, pinaagi sa gahulong sa imong balaang espiritu, nga ikaw magahupay sa gibating kaguol, kasakit, kalisod sa mga minahal sa kinabuhi ni Sister Linda ng Mitaliwan. Ang imong balaang presensya maoy magahatag og pinasahing gugma o pag-comfort, especially sa iyang bana na si Brad Onying o ang iyang mga anak na si Randy o si Makmak. Tabangi sila o Ginoong Diyos na mawagtang ang ilang kabalaga o kaguol. Pulihi kami o kalipay tungod sa ilang minahal na kinabuhi nga higahatagan na nimo og kompletong kaayuhan sa iyang palabian o sakit. Kung asa kalinaw o kalipay ang ilang mga tagsa-tagsa na kasing-kasing, ug liguna ang ilang pagtuo o pagsalig diha kanimo, na bisan unsang problema, pagsulay, padayon silang mugunit diha kanimo, kay nasayod kami na wala kami mahimo kung wala ka sa kinabuhi. Kaya imong pulong among ginauman nga dili nimo kami pasagdan o biyaan sa panahon sa kalisdanan. In Jesus' name, sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Huwag kitang makapaglingkod. May